Hello, hello. All right, mga ka-plastic. And this is me again, Pixu. Right back at it again with another blood control corrupt content. At nabigla ang madla o yung sambayan ng Aldab Nation, mga ka-plastic, matapos magbanggit si Curly Discaya regarding sa involved sa corruption against sa flood control project, mga ka-plastic. So lumabas po ang pangalan ng mag-amang Arjo Aytayde sa listahan ng mga nangungurap, mga ka-plastic. So marami mga Aldab Nation ang nangihinayang na sana daw si Alden na lang ang naging asawa ni Maine Mendoza. So practically, mga ka-plastic, hindi ko naman sa hinuhusgahan ang mga tao na believe sa Aldab. Bagkus ang Aldab Nation, mga ka-plastic, ay isang scripted lang. Isang scripted teleserye lang na hindi dapat totohanin ang kanilang ginagawa doon nung araw na yon. So bagamat ito ang pinili ni Maine Mendoza, which is si Arjo Atayde, which is congressman na po daw sa distrito ng Quezon City. Alam nyo na kung bakit pinili ni Maine Mendoza itong si Arjo instead si Alden, mga ka-plastic. Simple lang. Ano ba ang dahilan? Kung ikaw ay isang babae, mas pipiliin mo syempre kung ano yung mas makakapakinabang sa'yo. Diba? So, panoorin natin yung video ni Discaya, mga ka-plastic. About dito sa nangyayari, no? Sa pagbanggit ng mga pangalan na involved sa flood control project. Nag-name drop na po siya at unfortunately kasama po yung mga iba pang mga kilalang personalidad. So panoorin natin. Laki rin, no? Wait. From the start pa lang, sinabi na ni Curly Discaya na may mga voucher at ledger. So patunay yon na talagang may resibo ang lahat ng mga statement nila Discaya, mga ka-plastic. So malabong pasinungalingan ng mga statement na yan, lalo na kung nakaresibo ang mga statement na nangyayari tungkol sa pagkuha nila ng proyekto o bidding, mga ka-plastic, which is 25%. Napakalaki din yun. So, imagine mo, sa 1,000,000, magkano na yun sa kanila? 250,000 agad. Paldong-paldo, walang kahirap-hirap. Diba? So sa kasong yon, kaya mahirap pasinungalingan nito dahil siyempre, sinabi nga niya, may voucher, may ledger. At nakaresibo nga talaga ang mga lahat-lahat ng mga mga nabanggit dito sa statement ni Discaya, ni Curly. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Uswag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aytayde of Quezon City, What? Nicanor Nicky Briones of Aga Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina. Diba? Even si Marcy Teodoro ay na-involved, mga ka-plastic. Nakakalungkot lang. Diba?
Even yung Nicanor na nagsugal o yung nanonood ng online sugal dun sa kasagsagan ng SONA ni Pangulong Marcos ay kasama rin dito sa involved sa korupsyon, mga kaplastik. So nakakalungkot na may mga iba pang mga personalidad pa na involved dito. So questionable nga naman ang nangyari. Bakit si Arjo Atayde nadamay dito? At sabi naman ni Arjo, mga kaplastik, Congressman Florida Roque. ay pinapasinungalingan niya. Ito. Sabi niya dito, I categorically deny the allegation that I benefit from any contractor. I have never dealt with them. Hindi totoo ang mga akusasyon na ito. I have never used my position for personal gain. And I never will. I will avail of all remedies under the law to clear my name and hold accountable those who spread this falsehood. Yan ang sabi niya, mga kaplastik. Pinapabulaanan niya na hindi po siya involved o kasama sa mga nangyayari ngayong korupsyon dito sa Pilipinas. So maniniwala po ba kayo noon, mga kaplastik? Sabi nga ni Felicita Alalik, ba't ka aamin pero sa bungero ka di ba? The Bagman, kung tawagin, mga kaplastik. Sabi nga nila, the Bagman. Kaplastik. So, yan, may mga nag-comment dito, Blood gave me you to show main what's the real. Ang lupit talaga ng mga utak ng mga Pilipino. No? Literally naman talaga na ang taong ito ay hindi siya gugustuhin ng isang babae kung hindi siya mapera. Which is totoo naman. Halimbawa, pag-usapan natin ngayon, hindi na ilabas na natin ang politika. Ilabas na natin ang relationship. Tanungin natin ang mga Aldab Nation, mga kaplastik. Bakit nga ba nagkagusto si Maine Mendoza sa taong ito? Instead si Alden na dapat perfect couple na kung tawagin. Dahil nga may mga history sila before na maganda yung kanilang naging blending as an artist, na meron silang chemistry nung kalye serye pa. Bakit hindi si Alden ang naging napangasawa niya? Which is si Alden naman, literally, matalino yan. Believe ako kay Alden kasi alam niya sa sarili niya na lulugar siya. Yun ang palagay ko Lulugar siya in the way na alam niya sa sarili niya na hindi niya ka-level tong si Maine Mendoza. Si Maine Mendoza kasi, mga kaplastik, ay isang mayaman at napakaganda ng buhay. Negosyante yung kanyang magulang at the same time at maganda yung pinag-aralan ni Maine Mendoza. So, imagine mo kung si Alden ang kanyang nakatuluyan. Hindi naman ganun. Hindi ko naman sa nilalang tong si Alden, mga kaplastik. Baga isa siyang most probably middle class na artista. Hindi siya icon. Kaya lang naman siya nag-trend dahil sa Itbulaga, mga kaplastik. Baga inaakala ng mga taong bayan na talagang silang dalawa magkakatuluyan. Kaya nga nung nabalitaan itong taong ito, ang naging asawa ni Maine Mendoza, marami ang nalungkot at marami na dismaya. Pero deep inside, hindi lahat ng bagay ay mapupunta doon. Di ko mo love team kayo sa isang on-cam, maging sa off-cam kailangan din ganun, di ba? Hindi ganun eh. Kung halimbawa kayo babae, papipiliin kayo. Sino sa dalawa ang gusto mong mapangasawa? Yung dahil lang sa sumikat, dahil sa trending? Or yung taong alam mo may future ka dahil maganda yung posisyon sa gobyerno?
Literally, ang pipiliin niya ganun, di ba? Yung may future siya dahil yung asawa niya nasa gobyerno. At pangalawa, may possibility na pumapaldo din siya dyan. Na in the way na minsan napiplex din niya sa Facebook account niya na nagta-travel siya around the world. At the same time, kasama niya tong taong to. At maganda yung kanilang kasal. Diba? At the same time, pumupunta siya sa mga concerts sa international, mga kaplastik, sa mga Coldplay, mga ganun. Mga like that na kung ano yung iniidolo niya, nagagawa niya ma-afford yung ticket na mamahalin sa ibang bansa, mga kaplastik. So, sino lang ang able o sino ang may capable na makabili ng ganong kamahal na ticket sa international kung si Alden lang yung kanyang jowa. Diba? Think about it. Diba? Hindi ko naman sa minamata pobre yung isa. Baga, practically naman kung sino ang pipiliin ng isang babae. Diba? Mga kaplastic. May lahing politiko kasi tong taon to eh. Kaya alam niya sa sarili niya na alam ni Maine Mendoza kung saan siya lulugar at alam din ni Alden Richards kung saan siya lulugar. Diba? Kasi minsan napagbasdan ko rin sila nung Kalyeserie. Nagtagpo sila, diba? May episode na gano'n, nagsama sila, nagtagpo. May time din na si Maine Mendoza irritable siya kay Alden, mga kaplastic. Panoorin niyo mabuti. I-replay ninyo yung mga videos nila. Makikita nyo rin at marirealize nyo rin yung aking punto, mga kaplastic. Na hindi talaga sila totally comfortable. Kaya nga gumawa siya ng eksena nitong nakaraan lang, di ba? Na parang nagiging crush daw uli niya si Alden. Kasi nangangapatong si Maine Mendoza baka sakaling ibalik pa yung Aldab sa TV5 eh. Mga kaplastic eh. Kaya niya nagawa niyang sabihin yung mga ganong bagay. Pero unfortunately, malabo nang ibalik yung ganong klaseng teleserye sa TV5 eh. Kasi nga tapos na, di ba? At the same time, married na siya. May asawa na. Ang nakakabigla lang naman kasi doon, mga kaplastic, na-involve siya sa ganong klaseng issue. So, malamang sa malamang, next serya ng Senate hearing ay pupunta itong si Atayde, mga kaplastic. At the same time, ang iba pang kongresista na nabanggit ni Carly Diskaya, malamang sa malamang, magsasalita din yan mga yan at ipapaliwanag nila kung bakit sila naging involved sa ganitong klaseng korupsyon. Ang nakakalungkot lang ay talagang sa panahon ngayon, even ng mga artista ay hindi na talaga pwedeng pagkatiwalaan, di ba, mga kaplastic. Imagine mo, yung tax mo, napupunta lang sa mga yan. Yung tax mong pinaghirapan mong pagpawisan mo yan. Ginagastosan mo sila para makita mo sa Instagram nilang mga post nila na magaganda yung mga damit nila. Nasa ibang bansa sila magbabakasyon. Pineplex nila kung gaano karangya ang buhay nila. Di mo alam yung mga pinopost nila sa IG, sa Facebook, sa Twitter ay galing pala sa bulsa natin. Diba? Kaya maging ang moral lesson dito mga kaplastic ay maging mapanuri tayo. Maging wag tayong bobo bumoto mga kaplastic. Let's say na balang araw sana naman gamitin nyo naman yung utak ninyo pag bumoto kayo. At huwag kayong basta-bastang bumoboto ng mga popular na tao. Kaya hindi nawawala ang dynasty. Kaya hindi nawawala yung korupsyon. Dahil yung mga ibinuboto nyo, dating magnanakaw, papalitan ng bago, magnanakaw rin. Dahil kakoneksyon ng mga dating magnanakaw. Diba? So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Combid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright.
Mga kaplastik, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po, mga kaplastik.